Kaibigan, isang mapagpalang oras ng pag-aaral. Sa kagalakan na makakasama ka namin dito sa oras ng pag-aaral, sapagkat ito'y isang pag-aaral sa salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kagalakan sa iyong puso. Habang naglilingkod sa kanyang banal na gawain at naghihintay sa malapit na pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa Samar, Mindoro, sa Palawan, ganoon din sa Quezon, sa Bicol, sa Alicia, sa Batangas, sa GMA, Masbate, Tarlac, sa Capiz, ganoon din sa Virac, sa Rizal, sa Pangasinan, sa Davao, sa EVC Tacloban, Taguig, Navotas, sa Santa Cruz, ganoon din sa Romblon, Bataan, Ilagan, Zamboanga, ganoon din sa Pasukin, sa Antipolo, Orange County, sa malayong lugar, sa Hawaii, sa Digos, sa Saipan, sa Spain, Singapore, Chicago, Cyprus, Italy, ganoon din sa Atlantic Ocean at sa buong mundo. Purihin ang Panginoon Diyos sapagkat napakarami na ngayon ang nanunood at ganoon din nagbibigay ng comment yan sa comment section at more than 100 ang mga naglalagay ng mga comment section at naglalike at purihin ng Panginoon Diyos. Dito namin kayo nakikita at nalalaman kung saan nakakarating ang programang ito. Maraming salamat mga kaibigan at mga kapatid. Ganon din sa mga sumusubaybay na ating mga ginigiliw sa AWR 360 na nakikinig. Dalangin namin na patuloy kayong palakasin ng ating Panginoon Diyos. Patuloy na ang ating mga kasama dito sa studio ay ang ating mga butihing kamanggagawa ng Panginoong Diyos. Una dito ay si Pastor Lito. Siya po ang ating isa sa mga guro sa School of Theology sa Adventist University of the Philippines. Kumusta kayo, Pastor Lito? Mabuti naman, Pastor Ray, at napakainam na muling magkasama-sama tayo sa ating pag-aaral sa araw na ito. In behalf po ng ating Universidad, Adventist University of the Philippines, ipinapaabot po ng inyong lingkod ang pagbati at kagalakan na ngayong umaga, ikaw kaibigan, ay makasamang muli sa pag-aaral na ito sa napakahalagang pagdidiscuss ng ating mga lesson. Alright, ang pangalawang makakasama natin dito ay si Pastor Ray Salo. Siya ang Behavioral Formation Officer ng Manila Adventist College at Executive Director ng Asia Association of Clinical Pastoral Education. Kumusta kayo, Pastor Salo? Mabuti naman, Pastor Orbe, at maraming salamat sa ating mga taga-subaybay, lalo na sa nagbibigay ng like at nagbabahagi rin ng mga katanungan at karagdagan sa ating lesson, sapagkat ito namang oras ng pag-aaral ay pag-aaral nating lahat. At nawa ito'y naghatid sa atin sa mas mabuting pagkaunawa sa ating banal na kasulatan at relasyon at mabuting relasyon sa ating Panginoon. Mula sa buhatan ng Manila Adventist College, kami po'y nangumusta sa inyo at sa Asia Association for Clinical Pastoral Education at sa Philippines Adventist Chaplains Association. Wow! Sa ating pagpapatuloy, nais kitang niyan kaibigan sa isang panalangin. O Panginoong Diyos, Ama naming banal, kami po ay lumalapit sa inyo sapagkat kayo ang lahat sa amin. Tunay na ang inyong pagsintay ang aming nararamdaman araw-araw. Patuloy niyo kaming bigkisin at akayin, Panginoong Diyos, sa iyong banal na salita. Pag-aralan namin at magsalita kayo sa amin. Nawa po ang kapangyarihan at ang ministeryo ng Banal na Espiritu ang aming maramdaman at maunawaan, mapaiba yung aming relasyon sa inyo at ugnayan. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Ito'y hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang patuloy na pinapag-aralan natin ngayong trimestre, magmula pa ng Enero, ito'y pagtatapos ng Marso, ay may pamagat na pag-ibig at katarungan ng Diyos. Ang temang ito ay patuloy nating sinusuri, tinatalakay, ang mga mahihiwagang pag-ibig na ipinapakita sa atin ng ating Panginoon Diyos. Inaalok niya na ang kanyang pag-ibig at ganun din ang kanyang katarungan sa bawat isa sa atin. At may mga katanungan tayo kung bakit ang Diyos, kung siya ang pag-ibig, bakit napakaraming mga kasamaan at hinahayaan niya na lubhang napakarami dito. Ngunit dalangin namin
na sa iyong pagpapatuloy na pagsusubaybay ay patuloy mong naunawaan kung anong ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos at ang kanyang katarungan ngayong trimestre. At ang Panginoong Jesus ay malapit ng darating. Patuloy kang magtiwala at maglingkod sa Kanya, kaibigan, at magsaksi at magdisipulo upang mas maraming maligtas sa Kanyang pagdating. At ang ating pangpitong paksa na ating pag-aaralan ngayong linggo ay may pamagat na ang suliranin ng kasamaan. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Apokalipsis 21, versikulo 4. Ito pong sinasabi. At papahirin niya ang bawat luha mula sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon pa ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Wow, napakagandang talatang ito. Isang pangako ng ating Panginoon Diyos. Kaya buuin natin ang ating leksyon ngayong linggo ng 3 C. Ang C na ito ay matatagpuan sa huli. Ang unang C ay God is in control. At ang pangalawa ay love allows choices. Letter C uli yan. At ang pangatlo ay evil's cessation. Yung katapusan ng kasamaan. At ipapaliwanag sa atin ang unang punto at magbigay ng konting pababala si Pastor Salo at introduce niya ang ating leksyon at ang unang punto ay God is in control. Ano itong ibig sabihin, Pastor Salo? Okay, maraming salamat Pastor Orbe. Bago tayo pumunta sa 3 punto natin, ikukunik muna natin ang ating lesson ngayong linggo sa nakaraan. Ang ating lesson nung nakaraan ay God's love of justice. Ano ba itong tinutukoy dito in relation with the problem of evil? Ito mga taga-subaybay, ang pinapatukoy dito that God remains sovereign even when evil seems overwhelming. So sovereign pa rin ang Panginoon Hesus, bagaman ang kasamaan ay talagang talamak. Pangalawa na nais nating madiin dito, itong tinatawag na the exercise of free will in the context of love. Pero meron niyang risk of evil kasi nga may freedom. At ang pangatlo, God's justice will ultimately remove evil and restore His righteousness. So yan po ang direction ng connection ng ating lesson nung nakaraan at ating lesson ngayong linggo. Napunta na tayo dito sa ating unang punto. God is in control. Anong ibig sabihin na ang Diyos ang may control? Ang ibig sabihin nito na siya ang may control sa lahat. Walang pangyayari o anumang development na hindi control or hindi saklaw sa control ng Diyos. Iba yung God is in control and God controls you. Iba yon. Iba rin yung controlling or in control. Iba yon. Yung controlling ay lahat pinapakialaman. Ang term niyan sa business, yan yung mga pastore, yung mga micromanager. Yan yung mga controlling. Pero yung in control, ibig sabihin, saklaw mo ang lahat. Hindi ka natitreaten sa iyong administration. Now, ang isang pinakasikat sa banal na kasulatan at the same time disturbing, itong kwento ni Job. Bigyan lang natin ng konting background, itong si Job. Sa unang kapitulo ng Job, makikita mo na si Job talaga ay walang kapintasan. Ibig sabihin, mabait yan. Wala siyang kapintasan sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos. Pero hindi yon dahil sa kanyang sarili. Sapagkat siya ay sumusunod at sumusunod siya sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nakikita sa kanya ang bunga ng Espiritu. Ngunit sa kabila noon, si Satanas ay kinuha niya ang lahat. Ang problema dyan, hindi naman alam ni Job na si Satanas pala ang may gawa noon. Akala niya ang may gawa noon ay ang Diyos. Tapos dumating pa yung mga kaibigan na wala namang ibang magandang sinabi. Sa mga panahon sana na nandiyan ka sa challenges, gusto mo lang sanang may makinig sa iyo,
pero may mga taong pumupunta, ang daming sinasabi. Naapi pa. Oo, minsan mapagpintangan pa ang Panginoon Hesus. Bintang. Ganito yung nangyari sa kanya. Ngayon, pag binasa natin mga taga-subaybay, ang Job 38, 1-12, dito na sa bandang last, nandyan yung, pero hindi na lang natin basahin, marami yan eh. Pero basahin nyo sa inyong pag-aaral. Now ngayon, nandyan yung conversation ng Panginoon at saka ni Job. Ang magandang makita natin dyan, sa halip na explainan sana siya ng Panginoon, ay tinanong pa siya ng tinanong. Kaya, ano ba, pag dissertation, Pastor Lito, ang problema dyan, kung wala kang problema, mag-thesis writing ka. Ang pinakamalaking problema, kung wala kang problema. Kaya dito, sa tinanong na siya ng tinanong, nakarealize si Job. Anong narealize niya? Punta tayo sa chapter 42, verse 3. Anong sabi niya dyan? Sino itong nagkukubli ng payo na walang kaalaman? Kaya't aking nasambit ang hindi ko nauunawaan. Mga bagay na lubhang kahangaha para sa akin na hindi ko nalalaman. Oh, dito, God's response to Job emphasizes his supreme authority and our limited understanding. Kaya nung prinis na ng ating Panginoon si Job, sabi niya, oo nga no, sino ba ako? Ibig sabihin niya, kuni-question niya kasi ang Panginoon nung umpisa eh. Wala naman talaga ako. I don't deserve this. Aba, Pastor, hindi lang pala si Job ang nakakaranas ng mga ganyan. Kahit ngayon, nagmahal ka lang naman, pero niloko ka. Tapos ang tanong mo, bakit ako pa? Ewan ko sa'yo, alam nga naman siya. Naging tapat ka lang namang empleyado. Aba, hindi ka lang sumangasang-ayon sa hindi magagandang gawin ng mga boss mo, tanggal ka sa trabaho. Di ba? May mga ganyan eh. Na kung halimbawa, may mga corruption dyan, tapos hindi ka nagko-cooperate. O, di ba? Na ano ba nyo ba yung news na mayroong isang justice na nagbigay ng issue sa general ng show cause order? Aba, grabe ang threat na natanggap. Pero hanga ako sa judge na yun. Hindi siya natatakot. Nagbigay pa rin siya. Ngayon, pangalawa dyan, makikita natin na ang operation kasi ng lulutas ng Panginoon sa operation sa problem of evil is the operation of God. Hindi the operation of man. At mamaya sa pangalawang punto, papaliwanag natin kung paano ba ang operation of God. Basta ang sabi dito ng ating Panginoon Hesus, ito ay operation ko. Bakit? Ano bang kaibahan ng tao at Diyos? Maliban sa obvious na kaibahan, ang Diyos ang ating creator, ang tao ay creation, pero merong kaibahan in terms of frame of mind. Anong sabi niya sa Isaiah 55:8 and 9, Pastor Orbe? Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip. Ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Yung pag-iisip kasi natin, hindi kagaya ng pag-iisip ng Diyos. Ang pamamaraan natin, hindi kagaya ng pamamaraan ng Diyos. Ngayon, ano ba ang gusto ng Diyos na tayo ay, anong gusto ng Diyos na matutunan natin? Ano bang gusto ng Diyos? Para maintindihan natin ang problem of evil. Na meron ditong binabanggit si David sa Psalm 73 verse 17. Ito ang binabanggit niya. Hanggang sa ako'y pumasok sa santuaryo ng Diyos, saka ko naunawaan ang kanilang katapusan. Ay, hanggang ako'y pumasok sa sanktuaryo ng Diyos, saka ko naunawaan ang aking katapusan. I-emphasize natin mamaya sa pangatlong punto. That God designed a certain process kung papaano i-deal ang problem of evil sa pamamagitan ng Doctrine of Sanctuary. Malapit na pala mga taga-subaybay. Yan ang aming unang tinalakay sa batas, usapang batas at Biblia. Papaano ba yung dealing of God on sin and the Philippine criminal procedure? So dito kasi pinapakita sa sanktuaryo na kung papaano dinidil ng ating Panginoon Hesus ang problem of sin. Saka,
noong inunawa ni David at pumasok, ibig sabihin dyan, nagpapasakop siya sa gusto ng Diyos. Pumasok ako sa sanktuaryo, saka ko naunawaan ang aking kahinatnan. Ang ibig sabihin dito, mga taga-subaybay, ang ini-emphasize ni David, spiritual terms must be discerned spiritually. Kaya yung iba, hindi talaga nainawaan nila ang problem of evil sapagkat they don't discern it spiritually. Oo, kailangan it must be discerned spiritually. Di ba sa mga thesis at dissertation, may tinatawag tayong definition of Terms. Oh, kasi iba-iba ang definition. Hindi pwedeng ang problem sa ecological, applyan mo ng theological. Siyempre. Hindi pwede yun, hindi siya match. Ang problem ay engineering, applyan mo ng medicine. Ay, ano ka? Hindi pwede. So the problem of sin is an issue of morality and theological. So it must be discerned theologically. And God give us the solution. First thing that we must learn, ang sabi niya, we need to trust that God is in control. Hindi ang ating Panginoon, He is not a controlling God. Nagbigay nga siya ng freedom but He is in control. Ibig sabihin, hindi tayo kailangang mag-worry sapagkat kahit gaano kalaki at talamak ang kasamaan, that is not beyond the control of God. Pero hindi siya ang nag-control niya, nagawin ng tao ang kasamaan. Okay, sari-sari makuminto sa fire sa LA kung ano-ano na lamang, no? Even among the rank of the ministers. Interpretasyon na. Huwag natin pangunahan ng Diyos. Siya lang ang nakakaalam because God is in control. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos. Napakaganda itong sinabi ni Haring David. Saka lang niya naunawaan ang kanyang kahinatnan at ang plano ng Panginoon Diyos para sa kanya noong siya pumasok sa templo. Oo. Yung hindi lang templo na yung building yon, kundi pinasakop niya ang kanyang buhay sa Panginoon Diyos. Inalam niya ang kalooban ng Panginoon Diyos sa kanyang mga salita. Ganon din. Malalaman mo na ang Panginoon Diyos ay siya ang in control sa iyong buhay, ang iyong kahinatnan, ang iyong pupuntahan, ang nakaraan, at ano ang plano ng Diyos sa iyong buhay kung pasakop ka sa Kanya, manampalataya at pag-aralan ang Kanyang kalooban. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Ipamigay mo ang iyong buhay. Ano ba? O hingin mo ang Diyos, ang banal na Espiritu sa iyong buhay upang manahan at makakagawa tayo ng mabubuting gawa ayon sa kanyang kalooban. Pastor. So dito sa usapin na ito, kung babalikan natin yung nabanggit ni Pastor Salo na kwento ni Job. Sa ating buhay, kahit tayo, may mga bagay na mahirap talagang maunawaan. Pero Hindi maganda yung mahirap. concept. Okay, Hindi lang sabi natin, mahirap, hindi talaga mo nawaan. hindi talaga maunawaan. Ha? At lako na si Pastor Ray sa concept ng chaplaincy, maraming pagdalaw sa pasyente, meron silang mga tanong na minsan hindi mo alam kung paano sila i-encourage. Kasi hindi mo rin kayang ipaliwanag bakit nangyari iyon. Kaya dito sa ating lesson, kung babalikan natin, siguro maganda yung encouragement dito dapat nating maunawaan na ang sabi sa atin ni Isaiah ay His ways and thoughts are infinitely higher than ours. Yan. Calling us to trust Him. Kasi nga yung kanyang ways ay hindi yun katulad nung ating nauunawaan. Yung mga pangyayari minsan ay hindi nga natin maunawaan, hindi na natin alam ang sagot. Pero kung hahantong tayo doon sa ang Panginoon parang may control, ang magiging resulta nun ay total, ay wala rin naman. Kasi kung hindi mo sasabihin bahala na ang Diyos, saan ka naman pupuntang iba? Hindi mo maunawaan. Hindi mo na nga maunawaan, lalayo ka pa sa Diyos, lalo ka na nagkaroon ng problema. Ngayon, hindi mo na maunawaan. Yun ang maganda kay Job. Bagamat hindi niya naunawaan kay Job, yung mga pangyayari, nagtatanong din siya sa Diyos, bakit nangyari? O bakit ang ganitong karnasan ay naririto? So sa ating karnasan, ganun din. May mga pangyayari hindi natin maunawaan. Ating encourage ang ating mga kapwa mag-aaral ng Biblia na sa mga panahong meron tayong tanong at may mga karnasan na hindi natin maunawaan,
wala pa rin ibang pinakamagandang sagot kundi ang sabihin, ang Diyos ang may control at siya ang bahala. Isa pa rin yung magandang natin sa kwento ni Job. Dahil nga alam ni Job na hindi siya deserving, hindi siya deserving. Ang paningin niya, unfair ang Diyos. At totoo naman, kung ang Diyos yun, unfair talaga. Ang problema, hindi niya alam na hindi ang Diyos yung may gawa nun. Ang may gawa nun ay si Satanas. Pinahinintulutan. The cause is not God. Pinahintulutan lang siya ng Diyos. Pero sino may gawa? Si Satanas. Nung tinanong na siya ng tinanong, akala kasi ni Job, alam niya na lahat eh. Kaya nung tinanong na siya ng tinanong ng Diyos, saan ka nung ginawa ko ang sanlibutan? Nung nagbigay ako ng boundary sa dagat at lupa, yung ginawa ko ang mga bituin, nasaan ka? Ibig sabihin, Job, ano bang alam mo? Ibig sabihin yun lang yung, ano bang alam mo? Ang yabang mo naman, ano bang alam mo? Nasaan ka? Tapos nung sabi, siguro na-realize ni Job, nga, no? Sino nga ba ako? No, kung titingnan natin ang astronomy, tingnan nga natin. Alam ba, imagine na lang natin, buong kalawakan. Ano ba tayo? Bisa, kahit ang buong Earth, ano ba yung buong Earth? Anong size ng Earth sa buong universe? Wala. Nang gumawa ng buong universe, ay pumunta sa atin, naging kagaya natin, at namatay para sa atin. Di ba? Kaya sabi ni Job, ay talaga naman palang ako'y nagsasalita ng mga bagay na hindi ko naunawaan. Paano magiging ganun salita ni Job? Ang buong kaalaman niya mabuti siya. At totoo naman yun. Oo. At yung mga gawa niya ay sang-ayon sa Panginoon Diyos. Lalong-lalo na yung pagbibigay, pagtulong. Mabuti, mabait may background kasi sila noon. Akala lang kasi nila noon talaga yung kasamaan ay galing din sa Diyos. Yun ang kanilang pagkaunawa eh. At dahil nakagawa ka ng masama, pinaparusahan ka. Ang kanilang concept, God is a punishing God. Ay, sa clinical practice, ganyan din kadalasan eh. Di ba? So, yung mga post, bakit nga ba? Dahil ganito. Kasi sila ay minak nila si God, so pinarusahan. Is God punishing God? No, God is a loving God. Diniscuss natin nung nakaraan, yung punishment, yun ay resulta sa pagtupok ng kasalanan na hindi mo binibitawan under the principle of collateral damages. Kaya mabuti pa rin na patuloy tayong magtiwala sa Panginoon Diyos. Kahit anong mangyari, alam ng Panginoon Diyos kung ano ang kahinatnan ng bawat isa sa atin. Tayo lang magtiwala at gawin niya ang nararapat sa ating buhay para mapaligaya siya at maitaas ang kanyang banal na pangalan. Pupunta na tayo sa pangalawa. Punto, paliwanag sa atin ni Pastor Lito. Love allows choices. Ano yung ibig sabihin, Pastor? So, itong ating pangalawang punto ay nadaanan natin kung ating titingnan ano. Pero gusto kong ating pansinin ito. Maaaring hindi sasang-ayon ang ating mga taga-subaybay sa ganitong konsepto. Kasi ang Biblia ay nagbabanggit na nilikha si Eva at si Adan na sakdal. Pero samantalang aking pinag-iisipan yung salitang sila'y nilikhang sakdal. Meron kasing lumalabas na tanong, bakit yung nilikhang sakdal na nakatira sa isang lugar na sakdal o perfect, na nilikha ng isang perfect God ay nagkasala? So aking tinitingnan, akin ding iniisa-isa yung katangian ng Diyos na ating binabanggit sa ating mga nakalipas na pag-aaral na mga katangian ng Diyos na ibinahagi sa tao at ang pangunahin doon ay pag-ibig. Yan. Ngayon ganito. Nung akin itong iniisip, sabi ko, yung palang pagiging sakdal ni Eva ay lalong magiging sakdal si Eva at si Adan na nilikha nung sila'y bigyan ng Diyos ng kakayanan na pumili o magkaroon ng free will. Kasi kung wala yung free will sa kanila, kaya mo bang sabihing sakdal yun? So ngayon, binanggit sa illustration dun sa ating lesson yung Sunny Corporation ay gumawa ng isang robot dog. Isipin nyo mga minamahal namin kapwa mag-aaral ng Biblia. Yung robot dog na ang pangalan ay si Aibo, syempre hindi magkakasakit.
Ha? Siyempre hindi 'yon dadapuan ng mga tiks saka ng mga flies. Hindi mo problema Hindi rin pagkain. mangangagat 'yon. Hindi rin iyon mangangailangan ng shots. Hindi rin mangangailangan manlagas ang balahibo. Pero ang tanong, kung maganda man ito para sa iyong pananaw, kaya mo ba yung ipagpalit sa isang alaga mong tunay, sabihin natin Shih Tzu, ha? Oh. Na pagdating mo'y sasalubong na kusa at talagang hindi magkaintindihan sa kaligayahan. So kaya mo bang isipin na yung robot ay sasalubong sa iyo na walang nararamdaman kumpara dun sa isang sumasalubong na may nararamdaman? Ngayon, ang punto dun sa ating lesson ay love allows choices. So bagamat sabi ko nga, baka hindi sumang-ayon ang ating ilang taga-subaybay, pero sa aking iniisip, na sila'y sakdal at kasama sa kanilang pagiging sakdal ay sila'y binigyan ng Diyos ng kakayanang pumili at magpasya para sa kanila dahil nasa kanila ang mga shareable na mga attitude o attributes ng Diyos tulad ng pagmamahal. Dahilan doon, nung likhain ng Diyos ang tao na ang kanyang motibo ay pagmamahal upang kanyang ibigay ang pagmamahal, ipadama ang pagmamahal, ang tao sa kanyang kasakdalan ay pwede ring magpakita ng pagmamahal na hindi pinipilit na katulad ng robot. Okay, kaya nga sabi sa atin ni Lewis, maganda yung kanyang comment dito sa ating lesson. Siya'y sumulat, ang sabi niya, that free will, though it makes evil possible, sa kabilang banda, ang sabi niya, it is also the only thing, tanging bagay daw, that makes possible any love or goodness or joy, ang sabi ay worth living. Magiging palang makahulugan at meaningful ang pagmamahal kung ito'y hindi nakaprograma sa iyo, ito'y magiging meaningful kung ito'y kusang loob mong ibinibigay at ganon ang disenyo sa atin. Ayan. Ano pa ang sabi dito? Yun daw, a world of automata, of creatures that work like machines would hardly be worth creating. Kaya ang sabi sa huli, the happiness, yung kaligayahan, which God's design for higher creatures is the happiness of being freely. Kaya aking nabanggit na yung kanilang pagiging sakdal ay kasama doon yung kanilang free will para kanilang i-exercise yung pagmamahal na meron sila at ang pagmamahal ay kailang maipagkaloob sa Diyos sa pinakangabuting paraan. Eh, mahirap naman yata na ano kaya sabihin mo yung aking asawa ay nagpakasal sa akin ay napilitan lang dahil sa takot. At ginagawa lang nun yung gawaing bahay, ikaw ay kinakalinga dahilan sa takot at wala namang pagmamahal. At kahit ikaw, kung yun ay gagawin mo na walang pagmamahal, hindi ka masaya. Alam niyo yung obligasyon, yung napipilitan ka. Aba, hindi magandang pakaramdam yun kung napipilitan ka sa bagay na ayaw mo. Pero yung bagay na iyong ginagawang maligaya dahilan sa pagmamahal, nagbibigay yun ng kaligayahan at satisfaction. So dahil dito, ganun ang pagkalika kay Eva at kay Adan, nasa kanila yung love allows choices. Bagamat idinangatin kayo na God is in control. Ha? Itong pagpili ng tao, bagamat pwedeng kontrolin din ito ng Diyos na wala ka ng pagpili, Pastor Ray. Yan. Ay hindi yun ginawa ng Diyos kasi lalong magkakaroon ng baka lalong pagbintangan nang hindi naman dapat ibintang. O, ay babalik rin naman ang kaaway. Ay, tamo nga yan, Diyos ninyong yan. Meron ba yung pagmamahal na wala ka namang kakayanang pumili, wala kang kakayanang magpasya para sa iyong sarili? Ay, hindi ganon. Kaya ano ang sabi sa atin? Kaya ang Diyos ay nag-utos dahilan sa sila ay merong free will. At tingnan natin yung binabanggit sa atin sa Genesis. Genesis 2:16-17. At inutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. Na doon, maliwanag yung kanilang kakayanan para pumili. Kaya ang sabi dito, God gave humanity free will. Na ang sabi ko kanina, part iyon ng pagkalikha sa kanila na pagiging sakdal. Allowing the potential for both love and sin. Na doon ay hindi masisisi ang Diyos. Kasi sa kabilang banda, bagamat andun yung free will,
nung sila'y ilagay ng Diyos dun sa magandang sakdal na halamanan, sila naman ay in-inform ng Panginoon. Binabasa ko yung story of redemption. In-inform sila ng Panginoon sa possibility ng pagdating ng kaaway. Ha? In-inform sila ng Panginoon. Ha? At nadun din ang lahat ng tagubilin na ang kaligayahang inyong tinatamasa ay nasa inyo, at kung kayo'y pumili ng hindi nararapat, may warning din sa kabilang banda. So dahil doon, sila'y nagpasya. Dahil doon, maganda yung comment ni Ellen White. Sabi ni Ellen White, true love requires freedom and cannot be forced. Oo. Abay, sabi natin mabigat itong pangungusap na ito ni Ellen White, na ang sabi ay, ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng kalayaan. Kaya pala mayroong mga kabataan na sabi, nasasakal na ako sa ating relasyon, akala ko ba ako'y iyong nililiyag? Ay bakit naman hinahawakan mo na ako sa ilong, hindi pa nga tayong mag-asawa? Ibig bang sabihin, ang buhay ko'y iikot na lang sa iyo at kung anong gusto mo, yun na lang ang aking gagawin? Hindi ako malaya Ay kung dito. totoo na ang sakdal ay yung wala kang, ang kasakdalan ay yung wala kang kakayanang pumili, bakit nareklamo tayo? At yun ay ebidensya din na ang Diyos ay binigyan tayo ng kaligayahan sa pagpili. O, napakaliwanag niyan. Dahil dyan, tama, true love requires freedom and cannot be forced. At ang sabi sa atin, free will makes relationship with God. Yung aking kakayanang pumili na sumunod sa Diyos o hindi, ang sabi sa atin, ay nagiging makabuluhan ng aking relasyon. Maraming ganyang kwento sa Biblia. Kung bibigyan natin ng halimbawa, sabi ni Joshua sa Joshua 24, ay, but for me, in my house, We will serve the We will serve the Lord. desisyon. Hindi ako pinilit, pero ito ang aking kaligayahan. Ha, sabi niya, maglilingkod ako sa Panginoon. Maging sa ating hinaharap na buhay. Kasi yung huling point natin mamaya, ang sabi mo kayo na ay evil cessation. Sa ating panahon ay binibigyan din tayo ng kakayanang pumili. At niliwahag din sa atin ng Biblia, ito ang araw ng ating pagpili. At ang sabi din sa atin, nakalagay sa ating harapan ang buhay at kamatayan, ang kaginhawahan at sumpa. Kaya ang sabi sa atin, ang araw ng pagpili, kaibigan, ay ngayon. At yung pagpiling ito ay hindi sa pilitan nga, kaya nga free will, ano? Nasa sa atin ito. Ang maganda, ipinapaunawa sa atin ng Diyos ang magandang pagpili. At ipinapaunawa din ng Diyos ang kahihinatnan ng isang maling pagpili na idiniin ng ating lesson ang naging resulta ng misuse ng free will. Pero kung ang free will ay gagamitin sa pinakangabuting paraan, guided pa tayo ng banal na espiritu, maganda ang resulta. Napakalalim ang pag-ibig ng Diyos. Binibigyan tayo ng kalayaan dahil mahal niya tayo. Dahil ang pagmamahal ay nagbibigay, sabi mo kanina, ng saya. Huwag ka nang umibig kung hindi ka masaya, Pastor. Pero yung pag-ibig na yan ay may kalayaan. Kaya yung sabi ay, palayain mo naman ako dahil hindi na ako masaya. Oo. So kung hindi ka na masaya doon sa karelasyon mo, sa asawa mo, ay delikado. Lumayas ka na. Lumayas ka na. Dahil wala ka ng maayos na pag-ibig. Hindi na tama. Ang ito talaga yan, psychologically speaking, hindi mo matatawag na pag-ibig kung walang kalayaan. Because freedom is an essential element of love. Now ngayon, tingnan mo. Happiness. At saka happiness. Oo. Yung 1 Corinthians chapter 15, 4-8, kung tingnan mo ang NIV version, yung salitang love dyan is divided into 16 different virtues. 16 yan na bumubuo sa isang love. And one of those elements is freedom. Kaya hindi mo talaga pwedeng sabihin pagmamahal yan kung walang freedom. Because love in all virtue, ito yung tinatawag na highest ethics. Dahil highest ethics siya, one of the element dyan, freedom. Mayroon kang kalayaang mamili. May kalayaan. May kalayaan. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan ano nga yung 1 Corinthians 13, yung huli, sabi niya, 13:13. Manatili ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig.
Pero ang pinakamataas at dakila sa kanila ay yung Ay, ang- pag-ibig. Kasi nasaklaw dyan ang lahat. Kaya kung kahit meron kang pananampalataya, kung wala kang pag-ibig, hindi ka masaya na nananampalataya. Oh. Kasi wala kang pag-ibig eh. Hindi ka rin masaya na umaasa kasi wala kang pag-ibig. Kasi pag-ibig pa rin ang bibigay sa iyo ng kasiyahang mananampalataya at kasiyahang umaasa. Yan ang nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Kaya si Adan at si Iba, nung nilagay sila doon, dahil mahal sila ng Diyos, binigyan ng tirahan, Mm. binigyan ng mga pagkain. Pero hindi yun ang pinakadakilang gift. Ang pinakadakilang gift na binigay ng Diyos, yung pag-ibig. Oo. At part ng pag-ibig na yun, inseparable part, ay yung kanilang kalayaang pumili. That was the greatest gift next to the person of Christ. Kaya nga doon sa pamilya natin, kung talagang tunay na mahal natin yung asawa natin, yung anak natin, o piliin mo dito, anak. Hindi, ito. Hindi. O ito mabuti, itong masama. Pag ginawa mo ito, itong mangyari sa'yo. Alin ang pipiliin mo? Pero yan, mas confident yung bata. Mas masaya yung bata. pagka nasa age of majority na sila. Pero kung minor pa, ay ikaw muna magdesisyon. Para sa kanila. Kasi minor pa yan eh. At ang ating batas, ang definition dyan, yung age of majority, ay 18 years old. 18 years old. Ngayon, sa Biblia, kaya si Adan at si Iba, matured na sila nung ginawa eh. Diretso matured yun eh. Kaya binigyan sila kaagad ng freedom. At tingnan natin kung paano yan inano ng Panginoon Hesus. Nung may violation sa freedom, ay ang ginawa niya, na-discuss natin yan nakaraan, nag-apply siya ng due process. Notice. Ano yung dalawang element? There is notice and there is hearing. Hearing. Okay. Maganda yung bagay na yan na patuloy natin pinag-uusapan. So, ibig sabihin, sa simula, ibinigay ng Diyos ang kaloob ng pagpili hanggang sa huling sandali upang ating kamtan ang inihahanda ng Diyos, kinakailangan pa rin gamitin ang pagpili. At kung tayo naman ay pumili otherwise, meaning yung gusto ng Diyos, hindi yun ang napili natin, patient naman siya doon. Tapos, maliban sa patience siya doon, nagbibigay siya ng due process. Di ba? At hanggat hindi pa tapos yung palugit, ay pwede pang mabago yung ating pagpili. Dalawa yung palugit na sinasabi. Yung special, pag tayo ay namatay, tapos na. At sa yung binanggit natin nakaraan, yung sinabi ng Revelation, na close of probation. Alright. Masaya tayo dahil meron tayong kusang pagpili sa mga inaatang o kaya inaalok na sa atin ng Panginoon Diyos. Ang pangatlo na tayo, yung evil cessation, yung katapusan ng kasamaan. Pastor Salo, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, ang kagandahan dito, bagaman ang kasamaan ay talamak sa mundong ito, ang pangako ng Diyos, meron itong katapusan. Sa ating Philippine criminal procedure, Pastor Lito at Pastor Orbe, nabago na yan ngayon. Noon dati, ang standard niyan, pag nagsampa ka ng kaso sa piskalya, or hindi na piskal kasi ang tawag niyan ngayon, prosecutor's office. Ang standard noon, probable cause. Merong probable cause. Pero ngayon, iniba na. Ang standard na ngayon, at saka binago na ng Supreme Court pala Pastor Orbit, Pastor dito. Wala nang karapatan ang judge na mag-imbestiga sa preliminary investigation. Ang meron ng kapangyarihan ngayon ay ang prosecutor. At ang standard na ay tinatawag na certainty of conviction. So ang pag-evaluate nila doon sa mga ebidensya, pag-interview ng mga witness, ay hindi na lang probable cause lang. Kundi sigurado ba talaga to na makonvict? Yun ang standard ngayon. Siya nga talaga ang gumawa. Siya nga talaga ang gumawa. Pagka hindi sigurado, dismiss na yan. Ngayon, bakit ko pinapaliwanag yan? Sapagkat itong problem of sin, hindi talaga siya ma-justify. In other words, hindi siya mag-qualify even a probable cause. Ibig sabihin, hindi mo ma-justify ang kasalanan. Walang cause bakit gumawa ng kasalanan or nag-umpisa ang kasalanan. There is no cause and explanation.
Walang reason, walang justification. Walang justification ang kasalanan. Kaya, bagaman na-explain natin, ultimately, hindi mo siya mafathom because it cannot be justified. Hindi mo may pamangatuwiran. Hindi mo mapapangatuwiran kasi nga walang katuwiran. Dahil Walang hindi tuwid. katuwiran. Ngayon, ang sabi ng Panginoon Diyos, nag-design siya, papaano i-deal ang kasalanan. Nag-establish siya ng sanctuary services. Paano yung sanctuaryo? Lahat doon sa sanctuaryo, with the exception of sinner and the scapegoat, represent Christ. Di ba, Pastor Lito? Nagturo ka ng sanctuary sa college. Lahat doon. Dalawa lang ang bagay doon na hindi nag-represent kay Christ. Sino? Yung makasalanan at yung scapegoat. Yung makasalanan, in some certain degree of the life of Christ, represent Him doon sa snake. Nung, di ba, nilifted up siya. Pero, hindi talaga yun siya. Dalawa lang. Ngayon, ang ultimate completion nitong sanctuary doctrine ay doon sa cross. Si Kristo yon. Matthew 27:46. At nang malapit na ang oras na ikasyam, ay sumigaw si Jesus ng may malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani, na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kasi ganun yung effect ng kasalanan. Eternal loss. Eternal loss. Kaya sabi dyan nga it is finished. Anong natapos? Yung pagsakripisyo. Eternal loss. Ibig sabihin, yung solusyon na mawala ang kasalanan, ipinakita doon sa sanctuaryo in the fulfillment of the death of Christ. Pangalawa, paano natin pinakita? Ang sabi ng Salmo 73 verse 17. Psalms 73 verse 17. Ano ito? God's judgment will bring justice para mawala na ang lahat ng kasalanan. Anong sabi diyan? Hanggang sa ako'y pumasok sa santuaryo ng Diyos, saka ako naunawaan ang kanilang katapusan. Hindi mo talaga maunawaan ang issue ng evil kung hindi mo siya intindihin in spiritual terms. Hindi mo maunawaan. Bakit? Theological terms must be discerned theologically. Spiritual terms must be discerned spiritually. Para ka lang yan nag-aaral ka ng medisina, ang terms na ginagamit mo, engineering, baka pwede ba yun? Pinag-aaralan mo mga gamot, tapos ang terms mo, how many cubits, how many meters, talagang, although may mga computation dyan sa mga gamot-gamot na yan. Pero it must be discerned according to its discipline. Because the issue of evil is spiritual, kailangang ma-discern siya spiritually. Kaya ang sabi ni David, hanggang ako'y pumasok sa sanctuaryo ng Diyos. Ang ibig niyang sabihin dyan, hanggang nag-submit siya at inunawa niya ang issue na yan, hindi niya nauunawaan. Pangatlo, tingnan natin kung paano ba ito tatapusin ng Diyos. Pinakita na nga sa sanctuaryo. Ang pinakita sa sanctuaryo yung part of the sacrifice. Natapos na yan lahat doon kay Kristo. Pero yung kasalanan nananatili pa rin. Nananatili pa rin. Ngayon, paano tatapusin ng Diyos? Revelation 21 verse 3. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, Masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay naninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya ay magiging Diyos nila. Sabi ni Juan, darating ang panahon na yung tabernakulo mismo ng Diyos ay kasama ng mga tao. Ano bang ibig sabihin sa tabernakulo? Di ba yan yung tirahan ng Diyos? So darating ang panahon, mga taga-subaybay, na ang tirahan ng Diyos ililipat niya sa planet Earth. Kasama ng mga tao. Abay, kaganda ano?
Oh, ano ba lang naman ang planet Earth sa buong universo? Hindi na doon sa langit. Malilipat niya na dito. Oh, malilipat. Edi, pili na tayo saan ba tayo titira. Meron din tayo mga kaibigan na sabi nila, ito na yung lupa natin, ito na yung walang katapusan. Kaya yung mga building dyan, na ayaw nila, kami nang titira dyan. Kasi lilipas na lang ang masama. Kami nang titira. Kami ang magmamana sa mga ano na yan. Kasi ayaw nila eh. Hindi yon. Gagawa nga ang Panginoon bagong langit at bagong lupa eh. Pipiliin ng Diyos ang kanyang susunugin. Hindi nga ito eh. Kasi nga pangit nga ito eh. Gagawin ng Diyos ng bago. Pag sinabing bago, hindi na yan parehas. Bago nga eh. Hindi na ito. Ngayon, ano naman, yan ay pagdating sa physical anyo ng Earth. Paano naman tatapusin ng Diyos yung effect ng kasalanan? Tatapusin yung kasalanan, tatapusin din yung effect ng kasalanan. Magkaiba kasi yun. Iba yung object, iba yung effect. Oo. Paliwanag ko yan, ha? Yung object, yun yung kasalanan. Yung effect ng kasalanan, yun yung kalungkutan. So, yung kalungkutan, yung kamatayan, yung pighati, yun yung mga effect. Ngayon, papaano tapusin ng ating Panginoon yan? Verse 4, Revelation 21. Diyan kasi natin makikita kung paano tatapusin ng Diyos. Kaya yung mga nagpipighati dyan, yung mga broken hearted dyan, yung may mga pinagdaanan, lahat naman tayo may mga pinagdaanan. Now, ito yung pag-asa natin. Anong pag-asa natin? At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi rin magkakaroon ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. So tatapusin ang kasalanan, tatapusin din ang effect ng kasalanan. Paano? O kung sa 1 Thessalonians dyan, in a twinkling of an eye, dito sa Revelation, isang pahid lang. Kaya pagka nagdalamhati ka na parang wala ka ng luhang maiiyak, ang sabihin mo sa iyong sarili, isang pahid ka lang. Ganon yun. Isang punas ka lang at mawawala na ang lahat. Isang punas ka lang. Sa mga naghihirap, isang punas ka lang. Sa mga nasasaktan, isang punas ka lang. Sa mga may pinagdadanan, isang pulas ka lang ng makapangyarihang kamay na pinangako ng ating Panginoon Hesus pagdating ng panahon. Sapagkat ang kasalanan tatapusin, ang effect ng kasalanan ay tatapusin din. Maging masaya ang bawat isa sa atin kung ang kasalanan ay matatapos na. Ngunit habang tayo naririto pa at wala pang ating Panginoong Hesus, isang punas o kaya magtiis tayo. Magtiwala tayo at mananampalataya at maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Magandang pag-usapan yung sinasabi mo na spiritual things can only be discerned by spiritual people. Yung mga spiritual na bagay ay maintindihan lamang ng mga taong spiritual. Tayo ngayon, makasalanan, napakahirap. Tingnan mo, yung Biblia, basahin mo. Napakahirap mong intindihin. Bakit? Yung iyong isipan ay sanay sa mga makamundong bagay, lalo na pag kung ano-anong mga pinapanood. Pero kung yung isipan ay laging nakatuon sa salita ng Panginoon Diyos, mas madali mo maintindihan. Sa pamamagitan ng panalangin, basahin ng basahin, ulitin, hanggang dumating ang panahon na ang salita ng Panginoon Diyos ay magiging angkop o kaya madaling maintindihan. Sapagkat yan ay nagiging spiritual ang tao. So, Pastor, kahit pala maliwanag pala ito na kahit yung end ng kasalanan, tama yung sabi ni Haring David na God's way is in the sanctuary. Dahil yung solusyon sa problem of sin at ng evil, ipinapaunawa sa santuaryo kasama ng isang maliwanag na solusyon. Doon sa ating huling punto, kung naalahan natin yung binanggit mo kanina na scapegoat. Di ba once a year, lilinisin yung kasalanan sa buong santuaryo. Yun ay kukunin nung high priest sa pamamagitan ng dugong sakdal at lalabas. Tapos ay ililipat doon kay scapegoat. At
ililigaw sa ilang yung scapegoat Oo. na kumakatawan sa isang araw ang kasalanang dinala at kinuha ng ating Panginoon. Sa buong sangkatauhan at sa buong mundo, isang araw ay ililipat kanino? Kay Satanas. Sa may akda, sa may pasimula, at sa nagpasama o nagpakalat nito. Ililipat yun. At pagkailipat, hindi na ililigaw, kundi ano? O, edi tama. Matapos itong eradicate, tama yung ending na kinlais Max ni Pastor, na yung tabernakulo ng Diyos ay ilalagay at magiging nasa tao sapagkat inalis na at titigil na ang kasamaan. Pero magandang maunawaan natin yan, na yung scapegoat, hindi yun sin bearer. Hindi yan si Jesus. Hindi yun si Jesus na sin bearer natin. Oo, ito Ano yan. siya? Siya ang responsible. Responsible. Siya ang dahilan. Siya ang dahilan. Siya ang dahilan. Hindi sin bearer. Marami kasing binibintang ng iba sa atin, ang atin ng pagkaunawa. Ang si Satanas daw ang ating sin bearer. Mali yun. Ang theology kasi ng sin bearer, hindi talaga sa'yo yan. Ikaw yung bearer. Yung mga armor bearer yan eh. Di ba? May armor bearer, pero hindi niya talaga armor. Yung tinatawag, pag mga kasal, may mga Bible bearer. Yung sin bearer, kaya si Kristo ang sin bearer sapagkat hindi talaga niya kasalanan yun eh. Dinadala lang niya. Pero si Satanas, hindi siya sin bearer. Bakit? Siya talaga ang responsible sa kasalanan. Kaya yung high priest, kanyang dinala yung kasalanan. Oo. Pero yung kasalanan ay dapat ilipat dun sa talagang Author. Siya ang Kaya, dahilan. napaka-problema talaga kung hindi ka na nga masaya sa lupang ito. Hindi pa rin ikaw makasama doon sa papahiran. Ay wala na talaga. Dito, lugi ka na, malungkot ka na, broken-hearted ka na dito. Pagdating ng Panginoon, kasama ka pa doon sa maging collateral damage, ay napakalungkot na talaga niya. Kaya purihin ang Panginoon Diyos na ipakita na natin kung paano ang larawan ng pagtatapos ng kasalanan sa pamagitan sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos ay tapusin niya at mawawala ng kasalanan sa pamagitan ng yung ang tawag nito? Sin bearer. Sin bearer. Hindi sin bearer. Yung responsible. May pasimula. Yung responsible. Mawawala na yan, mga kapatid. Ayan. Tayo'y magdiwang sapagkat ito ay may katapusan ang kasalanan na ang dahilan niya ay ang kaaway. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos na siya ang in control at siya ay nagmamahal at nagbibigay ng freedom o kaya bawat isa ay may kalayaan at pagkatapos nito ay katapusan ng mga kasamaan dito sa balat ng lupa. Tayo ay magtatapos, makakarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos niya na ay hingin natin kay Pastor Salo ng isang panalangin. kasama mo, saan ka man patungo, kahit problema man, hindi ka iiwan. Dahil siya rin ang may likha, siya rin ang gumawa, pagmamahal ang ibinigay niya.
Diyos ang kasama mo, saan ka man patungo. Kahit problema man, hindi ka iiwan. Dahil siya rin ang may likha, siya rin ang may gawa. Pagmamahal ang ibinigay niya. Pagmamahal ang ibinigay niya. Pagmamahal ang ibinigay niya. Maraming salamat, mahal na Ama, na bagaman sa aming pagtitiis ng maraming kahirapan, ang iba sa amin ay deserve sa kahirapan sapagkat kami ang nagkamali. Ang iba naman ay hindi namin deserve. Anuman ang aming kalagayan, iyong ipinangako na darating ang panahon na ang problema ng kasamaan at kasalanan ay magwawakas. Iyong tatapusin ang kasamaan, iyo ding tatapusin ang epekto ng kasamaan. Nawa ito'y maging comfort sa amin, mahal na Ama, na sa bawat panahon na kami ay mag-exercise ng aming freedom, pipiliin ka namin dahil mahal namin kayo, dahil kayo ay kami inyong inibig at kami ay naa-attract sa inyong kadakilaan at gusto naming makasama kayo habang panahon na walang katapusan. Kung meron mang kaming pagkakamali at pagkukulang, nakapagpalungkot kami sa inyo, kami po inyong patawarin. Basbasan po ang lahat ng aming taga-subaybay at aming mga pamilyang narating sa programang ito. Nawa ito'y maghatid sa magandang relasyon sa inyo. Ito pong lahat ang dalangin sa pangalan ng Hesus. Amen. Maraming salamat kaibigan sa patuloy mong pagsusubaybay. Mahal ka ng Diyos.